Hello mga ka-farmers, welcome sa ating farm. So ngayon, may activity tayo. Ngayon lang tayo bumalik dito sa farm. So ngayon, yung area ko na tinamnan ko ng kamote, ngayon tinamnan ko na ng tubo. So sa plano talaga, hindi talaga ito tatamnan namin ngayon. Kasi yung mga cane tops lang talaga kung yung itatanim sana namin dito. Kaso medyo alanganin kasi ako kasi yung 272 ko nahapay kasi. Ano yung Tagalog sa nahapay? Parang tumba yung tubo ko na 272. Makikita nyo sa sa video, may mga ugat na siya kasi nahapay yan. So yan yung isang tendency na makababa ng pistisin natin. Nakita nyo ito. Yan yung tendency sa makuha yung tubo nyo matumba. Ito yung kakainin ng mga kumakain ng tubo. So ito yan. So ngayon naka-decision kami ng kuya ko na taniman na lang namin ng tubo. Kasi advisable din dito sa amin ngayon kasi umuulan. So ito, kinatback namin yung natumba at tinanim namin. So ito, majority nito 272, may 88 nito at 71, pero kaunti lang yung 27 nito, 71 at 88. Majority talaga nito 272. So ito yung diskarte ko dito mga farmers. So makikita nyo medyo madami talaga yung patdan na tinanim ko. Kasi dati ginagamit ko talaga na method yung overlapping lang. Kung nakikita nyo sa previous video ko, yung explain ko sa inyo kung ano yung overlapping, yun yung method ko na para makatipid ako ng patdan. So ngayon marami akong patdan, so hindi na ako nag overlapping. Then in-advise ko sa mga tauhan natin sa manpower na doblehin yung pagkatanim. So nito ito yung experiment ko din. Ang pinadami ko yung mga farmers, yung patdan na itatanim para makita ko yung result, kung advisable ba talaga na pag maraming patdan marami yung yield na makikita natin. So ito trial and error din ito. So nanigurado lang kami kasi itong patdan na ito natumba at kinain ng mga insekto. Pero hindi naman lahat kinain, pero mayroon talagang kinain. So yung mga mata nun na damage talaga, kaya dinoble ko ito. So yung nito mga farmers, pagkatapos nila nito tatabunan ko ng kalabaw. Hindi ko na gagamitin yung technique na farmers, yung tao yung farmers magtabo nito. Kasi kaunti lang sila, kawawa din kasi sila pag sila yung magtatabo nito. So in-advise ko lang yung may baka dito, so yung dadaruhin lang na medyo manipis, at yung mga hindi matabunan papasundan ko ng tao para matabunan talaga lahat. So sa farming talaga, hindi talaga natin hawak yung diskarte. So kualin talaga natin marami tayong i-consider. Ito yung kagaya nito, yung sinabi ko sa inyo na cane tops lang tatanim ko, pero marami yung consideration natumba yung tubo ko kasi malakas yung hangin din, na late ko na detrushing. So yun talaga yung mga factors na iniintindi natin. So maiba-iba talaga yung diskarte natin sa pag farm. So ito mga farmers,
1 month nito, susubol na ito. Dito din. Makikita natin to, yung result nito mga ka-farmers, kung ano talaga yung result ng marami yung patda na itatanim natin, kung totoo ba talaga na dadami yung yield. So let's see and wait na lang. So di natin hawak ang panahon, so hopefully na bigyan tayo ni Lord ng magandang panahon na pagkatapos ng pagtanim natin ito, makuha natin i-bless tayo ng ulan, kasi yan lang talaga yung makakatulong sa atin, yung pagpatanim ng tubo, yung ulan talaga. Kasi kung hindi talaga ito uulanin, masilang yung tubo nito mga farmers. So ito ang dami talaga. So wag nyo itong gayahin mga ka-farmers ha, kung limited lang yung patdan nyo. Kung bibili kayo ng patdan, hindi kayo ganito magtanim ka-farmers ha, kasi luging-lugi kayo. Yung isang truck hindi talaga kasya sa isang hektarya kung gaganituhin ito. Kung gaganuhin niyo itong diskarte ko. In-apply ko lang ito na diskarte ka-farmer kasi marami akong patdan ngayon. So hindi na ako nag-overlap. So yun lang mga ka-farmers. So hopefully na maganda yung tubo nito, i-bless tayo ni Lord ng ulan. Yan lang talaga makapahappy sa ating mga ka-farmers. So medyo na late ako ng upload ng mga video mga ka-farmers sa about sa sugarcane, kasi may trabaho kasi ako eh. Minsan lang ako makauwi dito sa amin. So ito na yung mga farmers. So, ito yung mga farmers, ito yung kaning situation ng tubo nyo pag matumba, yung magiging ganito siya. Akalain nyo 7 months ganito na kataas yung tubo. So pag hindi nyo talaga tipirin ng abono yung tubo mga farmers, malaki talaga ito. Hindi ko expect na ganito kalaki yung mga tubo. Sobrang laki, sobrang taas. So, sa Negros kasi yung tinatanim nila, ito lang yung tinatanim nila dun. Dito cane tops lang tinatanim. So pag harvest ng tubo, ito yung kukunin na cane tops, ito yung gagamitin na patdan. Dito sa amin sa Bukidnon medyo mahasil na kami nung ganun. Ito na talagang buong cane yung tatanim namin para mabilisan. So ito lang mga ka-farmers, i-update ko kayo time to time ito about sa anong situation nito. Discard natin na madami yung yung patda na itanim natin. So yun lang mga ka-farmers, happy farming.